Ika-26 ng Disyembre taong 1896. Muling naipakita ang pagiging malupit at hindi patas ng mga Espanyol. Isinailalim umano si Rizal sa isang paglilitis sa pamumuno ng hukom na si Adbukate. Maging sa panahon na iyon, alam naman ng lahat ang katotohanan sa paglilitis. Ayon sa mga nalakap na ebidensya, nahatulang may sala si Rizal sa mga kaso kagaya ng rebelyon at napatunayang nararapat siyang sentensyahan ng kamatayan. Tribunal condena Don Jose Rizal Mercado y Alonso con la peña de muerte, así decretado y ordenado por el Tribunal Ordinario Marcial del Cargo como testigo por el presidente y los miembros del tribunal. Makalipas ang 2 araw, pinabura ni Governor General Polavieja ang desisyon na ipapatay si Rizal. At kasama si Kapitan Rafael Dominguez ay pinirmahan ang dokumento na nagsasaad ng nakatakdang pagpatay kay Rizal sa ika-30 ng Disyembre noong ding taon na iyon. Sa huling gabi ni Rizal, ibinuhos niya ang kanyang mga nalalabing oras sa pagdarasal hanggang alas 5 ng madaling araw, humihingi ng tawad sa kanyang mga naging kasalanan. Ang huling pagkain na ibinigay sa kanya ay 3 pirasong nilagang itlog. Nang kalaunan, hindi niya rin nakain, ibinigay niya na lamang sa mga taga sa selda. This is for the poor mice. Let them celebrate likewise. Sa mga oras na iyon, nararamdaman na ang lungkot at hinagpis ng kanyang ina na si Doña Teodora. Nagkaroon ng misa si Rizal ng komunyon at nag-umpisang magkumpisal sa kanyang mga naging kasalanan. Josephine, this is for you. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga na ika-30 ng Disyembre ng taong iyon, lumakad si Rizal sa lugar na kung saan siya ibabarilin. I have a request. I want to face them when they shoot me. That's impossible. Then, just please, spare my head. Ayon sa doktor na kasama niya, kahanga-hanga si Rizal dahil sa lahat ng taong haharap sa kanyang kamatayan
Si Rizal ay kakaiba sapagkat napakakalma ng kanyang pulso at walang bahid ng pangangamba. Upang lalong ipahiya si Rizal, inutusan ng mga Espanyol ang mga sundalong Pilipino upang sila ang bumaril kay Rizal. Kapag sila'y hindi sumunod sa utos, sila ang paparusahan ng kamatayan. Labag man sa kanilang kalooban, napilitan silang sumunod sa utos ng mga Espanyol. de España que persona que levanta su voz a favor de los criminales también se ejecuta. Consumato mes! ¡Fuego! ¡Fuerte a los traidores! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!